Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nagagalak po ako palagi kapag nabibigyan ako ng pagkakataon para manguna sa ating panambahan. Tunay po na napakasarap umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Lalong-lalo na po dahil kasama ko kayo na mga kapatid ko sa pananampalataya. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, thank you po sa umaga na ito. Maraming salamat po dahil ginising nyo kami at binigyan nyo kami ng pagkakataon para magsama-sama at magpuri sa inyo. Maraming salamat po dahil talagang pinapahintulot nyo itong bagay na ito. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng mga resources na kailangan namin upang magpatuloy pa rin kami sa pananambahan namin sa inyo, Lord God. Patawad po sa mga nagagawa namin kasalanan, sa mga pagkukulang namin. And we pray, Lord, na linisin niyo po ang aming mga puso at aming mga isipan. Gawin itong karapat-dapat upang lumapit sa inyo. Ngayong umaga po, naway mapapurihan ka namin, naway ma-glorify ka namin, Lord God. Talagang mapakinggan namin ng maayos ang nais mo sabihin sa amin. Tulungan niyo po kami na mag-focus lang sa inyo. Tanggalin niyo po sa aming mga isip, mga makakapag-distract sa amin. Talagang mag-focus lang kami sa inyo. Thank you po. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa araw na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Meron lang po akong i-share na verse. Sabi po sa mga awit, chapter 147, verse 1. Purihin si Yahweh, o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Awitan po natin ang ating Panginoon. Kay sarap talaga pumuri sa iyo, Panginoon. Kayang pigilin pa ang diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, mapapuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasambahan, magpapuntay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga pumuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng paulit pagsama. Araw-araw ang pumuri, araw-araw ako ay sasambahan, magpapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasambahan, magpapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Laksakan po natin ang ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso para sa congregational prayer na pangungunahan po ni Ate Erica Dayag. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Our great God, the King of Kings and the Lord of Lords, our Maker, Redeemer, Provider and faithful God,
we glorify and exalt you. You who is our loving and merciful God, the God of justice and grace, we adore you, O Lord. Jeremiah 10:6. Walang gaya mo, O Panginoon. Ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Wala pong anuman o sino mang makahihigit sa iyo. At kami po ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami ay maligtas. Hindi man po naging maganda ang aming mga karanasan noon, maging ang mga buhay namin sa nakalipas. Lugmok man kami sa kasalanan, ay iniahon mo pa rin po kami sa aming mga pagkakamali. At magpasa hanggang ngayon, Panginoon, salamat sa iyong patuloy na pagpapatawad at pagtutuwid sa mga pagkakataong kami ay nagkakamali at nagkukulang. Salamat po sa kapatawaran at pagmamahal mo para sa amin. Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na pagkilos mo sa aming buhay, sa aming mga mahal sa buhay, mga kapatid at mga kaibigan. Salamat po dahil sa kabila ng aming mga nararanasan ay may kapanatagan kami sa piling mo. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo ng buong puso. Tulungan mo po kaming sa iyo lamang tumingin kahit pa sa mga panahong kami sinusubok ng mga suliranin. Lord, salamat po sa patuloy na paggabay at pag-iingat mo sa buong Lord of Life Christian Fellowship. Tunay pong ramdam namin ang iyong pagkalinga at nag-uumapaw na biyaya kahit pa po sa kabila ng pandemya. Dalangin po namin ang kalakasang espiritual, mental, emosyonal at pisikal para sa lahat at ang patuloy ninyong pagpapala. Tulungan mo po ang lahat ng nangunguna sa aming iglesia, ang aming mga council members, pati na rin po ang mga nangunguna dito sa Batasan at sa Carissa. Bigyan mo po sila ng wisdom lalo na sa mga pagkakataong kailangan ng pagdedesisyon sa kanilang mga pagpupulong. Kami rin po, Panginoon, ay patuloy na inilalapit sa iyo ang mga preachers at worship leaders namin. Pati na rin po sina Joanna at Janina na patuloy na nagbibigay ng time and effort sa pagsasaayos ng aming online worship linggo-linggo. Salamat po sa kanilang commitment to serve you sa mga ministry na ito. Bigyan mo po sila palagi ng wisdom and encouragement sa tuwing sila ay naghahanda. Comfort them, O Lord, sa mga panahong sila ay napapagod. At palitan mo po ang kanilang pagod ng strength and joy upang sila ay makapagpatuloy. Gayon din po sa aming mga missionaries na sina Kuya Lem, Ate Hilda, ang mga Gregorio, sina Ate Eva at Ate Bel. Ikaw po, Lord, ang magbigay sa kanila ng kalakasan saan man sila patungo, anuman ang kanilang ginagawa para sa iyo. Help them and continue to sustain them, O Lord. We pray for your provision towards them, pati na rin po sa kanilang mga mahal sa buhay. We praise you, O Lord, para sa puso nilang laging handang magpagamit sa iyo. Patuloy rin po naming inilalapit sa iyo, Panginoon, at ipinagkakatiwala ang aming bansa. Hindi po kaila sa iyo ang mga patuloy na pagmamalabis sa aming mga bayan, sa aming bayan. Maging ang mga pamumuna kahit pa sa mga mabubuting gawa. Lord, ikaw po ang manguna sa aming bansa. Hipuin mo po ang mga buhay at puso ng mga nasa katungkulan at nawa po ay kilalanin ka rin nila sa kanilang mga buhay. Unahin po nawa ng aming mga officials ang kapakanan ng mga Pilipino bago ang kanilang mga sarili. Touch them, O Lord, that they may fear you and obey you. And Lord, help us na sa kabila ng mga ito ay hindi kami mahadlangan na sa aming simpleng paraan ay magpatuloy rin sa pagtulong sa iba. Tulungan mo kami sa patuloy na pagpaparanas ng biyaya at pag-ibig mo sa lahat kahit pa sa aming mga simpleng paraan lamang. Hindi po kami mawawala ng pag-asa kahit pa gaano kasalimuot ang mga pangyayari sa aming paligid. Dahil ikaw na aming Diyos ang makapangyarihan sa lahat
ang aming mapagkakatiwalaan at patuloy na kikilos sa aming bansa. Maging sa pagpapababa po ng kaso ng mga positibo ng COVID, Lord God, we pray for healing for everyone na may karamdaman. Provision for them, O Lord, para masustain ang kanilang mga gamutan. Ikaw rin, Panginoon, ang magbabalik ng lakas ng kanilang mga pangangatawan at ikaw rin po ang tuluyang magpapagaling sa kanila mula sa kanilang karamdaman. Maging ang kapayapaan sa buong mundo po ay pinananalangin namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo pong matigil ang mga kaguluhan. Bigyan mo po ng pagkakaisa ang mga tao. Ang sovereignty mo, nawa, Panginoon, ang talagang mangibabaw at makita ng lahat saan mang panig ng mundo. Salamat po dahil pwede naming ilapit ang mga ito sa iyo. And thank you, God, for the truth na ikaw po ay nakikinig sa aming mga panalangin. Ikaw po, nawa, ang lagi naming isik sa lahat ng pagkakataon. Tulungan mo po kaming mamuhay ng nagbibigay kaluguran sa iyo. Tulungan mo kami, O Lord, na manatili sa iyo palagi at mamunga. At maalala rin po namin na hiwalay sa iyo kami walang magagawa. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon na lagi nating maasahan at lagi nandyan. Sabi nga po sa Psalm 46, verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Awitin po natin ang My God Cares. Life's not always as it seems, different through from A to B, and the plans you make come tumbling down. When you're questioning the why, and it's hard to see the light, and you're praying for the wind to change. Though the pain is strong and it's hard to carry on, know that this is true, my God cares for you. All hope has disappeared and you're running out of tears. I can tell you He is near, for my God cares for you. Yes, He cares for you. No answers can be found as the wave comes crashing round, and you find your dream to your knees. When you're overwhelmed with fear and it feels like it's been years, you've been asking God please rescue me. Though the pain is strong and it's hard to carry on, I know that this is true, my God cares for you. All hope has disappeared and you're running out of tears. I can tell you He is near, for my God cares for you. Yes, He cares for you. But you know that His arms are strong enough to carry you, lift you up in the safety of His love. Just hold on, He will come. Lord our God will comfort you, give you strength enough to see through the storm. Don't you know that His arms are strong enough to carry you, lift you up in the
sa'yo. I know that this is true. My God cares for you. All hope has disappeared, and you're running out of tears. I can tell you He is near, for my God cares for you. Yes, He cares for you. Sa kabila po ng mga bagay na nangyayari sa ating paligid, yung pandemic, hindi pa rin po natin alam kung kailan nga ba matatapos. Madami po ang patuloy na dumadanas ng kahirapan. At nakakainis pa doon, napapalitaan natin na yung iba ay ginagawa pa tong negosyo. Sa madaling salita is nandaraya. Kaya sila patuloy na gumiginawa yung buhay. Kaya minsan napapatanong tayo kay God, Lord, bakit parang ang unfair ng buhay? Pero na-remind po ako nung sunod nating awitin na si God po is hindi siya malayo. Part ito ng plan niya sa buhay natin, and kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Kaya po patuloy nating awitan ang ating Panginoon. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Worship you. Worship you. You are here, healing every heart. Worship you. Worship you. You are here, turning lives around. Worship you. Worship you. You are here, mending every heart. Worship you. Worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You
You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it working, even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Basahin po natin ating Biblia sa Awit chapter 10. Psalm 10. We'll be reading from ang Biblia translation. Awit chapter 10. Bakit ka nakatayo sa malayo, o Panginoon? Bakit ka nagtatago kapag magulo ang panahon? Sa kapalaluan ay mainit na hinahabol na masama ang dukha. Mahulin niwa sila sa binalangkas nilang mga pakana. Sapagkat pinagmamalaki ng masama ang nais ng kanyang puso, isinusumpa at tinatalikuran ng Panginoon ng taong sakim sa patubo. Sa kapalaluan ng kanyang mukha, ang masama ay hindi naghahanap sa kanya. Lahat niyang iniisip ay walang Diyos. Ang kanyang mga lakad sa lahat ng panahon ay umuunlad, malayo sa kanyang paningin ang iyong mga hatol na nasa itaas. Tungkol sa lahat niyang mga kaaway, kanyang tinutuya silang lahat. Iniisip niya sa kanyang puso, hindi ako magagalaw. Sa buong panahon ng salinlahi ay hindi ako malalagay sa kaguluhan. Ang kanyang bibig ay puno ng pagsumpa, pangapi, panlilinlang. Sa ilalim ng kanyang dila ay kalikuan at kasamaan. Siya'y nakaupo sa mga tagong dako ng mga nayon. Sa mga kubling dako ay ang walang sala ay ipinapapatay. Ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamatsyag sa walang kakayahan. Siya'y lihim na nagbabantay na parang leon sa kanyang lungga. Siya'y nag-aabang upang hulihin ang dukha. Sinusunggaban niya ang dukha kapag kanyang nahuli siya sa lambat niya. Siya'y gumagapang, siya'y yumuyuko. At ang sawing palad ay bumabagsak sa kanyang mga kuko. Sinasabi niya sa kanyang puso, ang Diyos ay nakalimot, ikinubli niya ang kanyang mukha, hindi niya ito makikita kailanman. O Panginoon, o Diyos, itaas mo ang iyong kamay, bumangon ka, huwag mong kalilimutan ang nagdurusa. Bakit tinatalikuran na masama ang Diyos? At sinasabi sa kanyang puso, hindi mo ako hihingan ng pagsusulit. Iyong nakita o iyong namamasdan ang kaguluhan at pagkayamot upang iyong mailagay ito sa mga kamay mo. Itinalaga ng sabing palad ang sarili sa iyo. Sa mga ulila, ikaw
ay naging saklolo. Baliin mo ang bisig na masama at gumagawa ng kasamaan. Hanapin mo ang kanyang kasamaan hanggang sa wala kang matagpuan. Ang Panginoon ay hari magpakilanman. Mula sa kanyang lupain, ang mga bansa ay mapaparam. O Panginoon, iyong maririnig ang nasa ng maamo. Iyong palalakasin ng kanyang puso. Iyong papakinggan ng iyong pandinig upang ipagtanggol ang mga naapi at ulila. Upang hindi na makapanakot pa ang taong mula sa lupa. Yan po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. So namin Diyos, salamat po sa iyong kabutihan at muli ay marinig namin ang iyong salita. Panginoon, italaga mo po ako bilang iyong mensahero. Mga Panginoon, ang salita mo lamang ang marinig ng bawat isa, Panginoon. Puspusin po ng inyong banal na spirito ang bawat isang makikinig ngayon. At nawa ay bigyan mo po kami ng puso na handang magpabago sa iyong salita. Nang sa ganun ay ikaw ay aming maluwalhati. Panginoon, baguhin po kami sa pamagitan ng iyong salita sa kapangyarihan ng iyong banal na spirito. In Jesus' name. Amen. Kamakailan lamang po, last month, March 7, ay siyang pong aktivista ang napatay o di umano'y pinatay sa magkakahiwalay na police at military operations sa Laguna, Rizal at Batangas habang ini-issue raw po yung search warrant sa mga hinihinalang aktivistang fronts ng mga CPP, NPA. Sinabi ng mga pulis na ito raw mga aktivistang ito ay nanlaban habang ini-issue nila yung search warrant. Kaya sila ay napatay. Subalit may ilan din po nagsasabi na wala raw armas sa mga ito at sila raw ay sadyang pinatay. May isa rin pong babae sa Cebu na nagsampa ng kasong robbery at rape sa 11 na pulis. Nito lang Monday ay pinagbabaril po siya hanggang siya ay mamatay. Ilan lamang po yan sa mga maaaring injustice na naganap sa ating bansa. At alam naman natin siguro ang mga nangyayari sa Myanmar kung saan hindi lang sinasaktan ng mga protesters kundi talagang pinapatay. As of April 13 ay mahigit 700 na po ang napatay. Hindi naman po palaging government authorities o sa government authorities ang nanggagaling ang mga injustice, kundi ito rin po ay nanggagaling din sa mga lumalaban sa government. Isa ng halimbawa dyan, yung mga pang-aabuso ng mga babaeng kasapi ng rebelding grupo. No? Sila raw po ay pinagsamantalahan ng ilang mga leaders ng grupong ito. At syempre, injustice din na ang ginagawang pagpapasabog ng mga teroristang grupo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa kung saan napakarami na pong namatay. At marami sa mga injustice na ito ay hindi na po nagkaroon ng justice, hindi na po nagkaroon ng katarungan. At kung di po tayo makakahanap ng katarungan mula sa ating pamahalaan, saan po tayo tatakbo? Ayon sa mga scholars, ang awit na ito, itong Psalm 10, ay sinulat daw po ni Haring David. Hindi ako sigurado kung siya na po ay hari ng Israel sa panahong ito. O isa pa lamang po siyang leader ng hukbo ni Haring Saul. Alin man po sa dalawa, naobserbahan po ni Haring David ang mga nangyayaring kasamaan sa kanyang paligid, ang kawalan ng katarungan. Maring ito ay nangyayari sa kanyang bansang Israel o doon sa mga bansang nakapaligid sa Israel. Nakita niya na ganito nakasama ang pangyayari sa sanlibutan. Kung hindi siya makahanap ng katarungan sa pamahalaan o hindi siya makahanap ng paraan upang mapigilan ang injustice, saan pa siya tatakbo? Kay Tulfo? Hindi po. Tayo, kanino po tayo tatakbo? Wala pong iba kundi sa ating Panginoon. Dito sa talatang pag-aaral natin, ang mga awit o psalmist ay samot-saring injustice ang kanyang idinulog sa Panginoon. Kahit na hari na siya, ay hindi niya kayang pigilan ang mga injustice na ito. Kung siya ay hari na at hindi niya mapigilan, paano pa kaya tayong mga karaniwang tao? Kaya nga si Haring David ay lumapit na sa Panginoong Diyos.
Dahil alam niya, ultimately, ang Panginoon Diyos lamang ang makakapigil sa injustice na nangyayari sa mundo. Mabuti na lang ang Panginoong Diyos ni Haring David ay siya ring Panginoon at Diyos natin, no? At pwede natin siyang lapitan in times of trouble. Kapag lumalapit ba tayo sa Panginoon upang manalangin, ano po ba yung sinasabi natin sa Kanya? Ngayong pong umagang ito ay pag-aaralan natin ang nilalaman ng awit 10 na isang panalangin. Titingnan po natin ang mga katangian ng mga katangian ng panalangin ito laban sa injustice. Kaya pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, a believer's prayer against injustice. E meron po tayong 5 punto. Una, it is open-hearted. Napaka-honest po ng panalangin na ito dahil talagang sinabi ng psalmist ang kanyang nararamdaman kung ano yung nasa puso niya. Pansinin po natin yung verses 1 and 12. Sinabi po sa verse 1, bakit ka nakatayo sa malayo, O Panginoon? Bakit ka nagtatago kapag magulo ang panahon? Ang Panginoon daw ay malayo at nagtatago. Sa verse 12 naman, ito kanya sinabi, O Panginoon, O Diyos, itaas mo ang iyong kamay. Bumangon ka. Ipinapahiwatig dito na ang Diyos daw ay nanghihina o natutulog. Anong problema ng 2 verses na ito? Siyempre, parehong walang katotohanan ang sinasabi ng talata tungkol sa Diyos. Kaya, hindi ko sinasabi na magsabi tayo ng mga bagay na walang katotohanan tungkol sa Diyos. No? Tingnan din natin ang isa pang talata ng awit dito. Sa ibang awit po ito, sa awit 13 verse 1. Awit 13 verse 1. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Hindi totoo, no? Hindi po totoo yung sinasabi rito. Subalit, ito talaga ang tunay na nararamdaman ng psalmist. Frustrated siya sa mga nangyayari. Kaya feeling niya, ang layo ng Diyos. Feeling niya, natutulog ang Diyos. I'm pretty sure na alam niya na ang Diyos ay omnipresent. Ang Diyos ay hindi natutulog. But again, hindi yun yung kanya nararamdaman. Feeling niya, lumayo na ang Diyos sa kanya at pinabayaan na niya ang kanyang bansang Israel. Siyempre, hindi yun totoo. So, mali ba ang manalangin ng ganito? Kung mali naman pala ang sinasabi rito tungkol sa Diyos, bakit pa ito naisulat sa Biblia? Ipinapahiwatig sa atin dito na anuman ang iyong nararamdaman, pwede mong sabihin sa Diyos sa panalangin. Total, in His omniscience, alam naman niya ang lahat. Alam naman niya yung nararamdaman mo kahit di ka magsalita. Bakit mo pa itatago? Hihintayin mo pa bang maging tama yung feelings mo about God? Kung hihintayin mo pa, kailan ka pa makakalapit sa Panginoon? Kapag wala ka ng problema, kapag masaya ka na, kapag wala nang problema sa paligid, kailan pa mangyayari yun? Baka naman tuluyin ka ng lumayo sa Panginoon. Bakit di ka lumapit kahit sobrang masama ang loob mo? Sa sobrang sama ng loob mo, hindi mo na alam kung paano manalangin o hindi mo na alam ang iyong sasabihin sa Kanya. Hindi mo ba alam na pwede kang lumapit sa Panginoon at umiyak lang sa Kanyang paanan? Nagtatampo ka sa Panginoon, umiyak ka at sabihin mo sa Kanya. Bakit mo pa itatago yung bagay na alam na niya? No? Sabihin mo kung ano man yung nararamdaman mo dahil siya ay iyong Ama. Again, alam niya kung ano yung nararamdaman mo. Kaya, hindi mo rin maitatago talaga. Lumapit ka. Sabihin mo yung nararamdaman mo sa Kanya. At para saan pa na siya ay iyong Abba Father? Kung hindi ka naman makalapit sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Ano man ang iyong sitwasyon. Siya ang tatay mo. Tandaan mo, siya ang tatay mo at ikaw ang Kanyang anak. Tandaan mo, kahit gaano ka katanda, you will always be a child of God. Pwede kang lumapit sa Kanya, anuman ang iyong nararamdaman. Point 2, it is specific. Ang panalangin na to ay specific. No? Pansinin natin yung mga taong isinusumbong dito ni Haring David. Sa verse 2,
Sabi po, sa kapalaluan ay mainit na hinahabol ng masama ang dukha. Sa konteksto, ang sinasabing palalo rito ay isang powerful na mayabang o palalo. At ang sinasabing dukha rito is not necessarily mahirap kundi powerless. Kapag nasaktan mo raw ang pride ng isang taong mayabang at powerful, ay pwede siyang magalit at pwede kanyang ipapatay lalo na kung ikaw ay powerless. Para sa kanya, mas mahalaga yung kanyang pride kaysa sa buhay ng isang tao. May kilala ba kayong ganyan? Napakahambog at nasa kapangyarihan. At ipinapatay niya yung kung sino man yung gusto niyang patayin. Pwede mong ilapit yan sa Panginoon. Pwede mo siyang isumbong. Pangalanan mo kung sino siya. Total, alam naman niya kung sino yung nasa isip mo eh. Nabi po sa verse 3, ipinagmamalaki ng masama ang nais ng kanyang puso. Isinusumpa at tinatalikuran ang Panginoon ng taong sakim sa patubo. Kahit ang masamang plano niya ay talagang ipinagmamalaki pa niya. Wala siyang takot at di siya nahihiya. Ang binabanggit dito ay ang taong madaya sa patubo o sobrang magpatubo. Yung bang iniyayabang pa niya kung paano siya nakakaisa, no? Paano siya nakakapandaya. Kung matatandaan ninyo, nung nagsimula ang ECQ last year, ang daming taong nanamantala, ang daming negosyanteng nanamantala. Biglang tumaas ang presyo ng face mask at alcohol, halos na doble yata yung presyo, no? Hindi lang po yan, yung pati, dahil po, kung matatandaan nyo, ibinawal po yung mga pampublikong sasakyan noon. Walang jeep, walang tricycle, wala ring FX, no? Nung time niya wala rin yatang Grab, no? Tumaas din po yung presyo ng mga bisikleta dahil kung daming nagbibili ng bisikleta noon, yung dating 3,000 plus na mountain bike ay naging 7,000 plus. Natural lamang po na tumaas ang presyo ng isang produkto kapag tumaas ang demand, pero hindi naman po siguro higit pa sa doble ang itataas, no? Ang dami po talagang tao na namantala noon. At hindi lang po malalaking negosyante ang marunong mandaya, kundi marami rin po mga tao o yung sabihin siguro na ilang sa mga kababayan natin ay nakapandaya rin po noon, no? Kapag sila ay nabigyan ng panahon makapandaya. At marami sa kanila ang pinipili talaga mandaya. Kamakailan lang po, nitong last month lang po, no, sa Baguio City ay napakaraming nahuling nandadaya sa palengke dahil gumagamit po sila ng mga madadayang timbangan. Nakumpiska po yung mga timbangan nito at mabuti na si Mayor Magalong ay yung mga timbangan na ito ay pinagulungan po sa pison, talagang winasak po niya. Ay po sa verses 7 to 10, ang kanyang bibig ay puno ng pagsumpa, pangapi at panlilinlang. Sa ilalim ng kandila ay kalikuan at kasamaan. Siya ay nakaupo sa mga tagong dako ng mga nayon. Sa mga kubling dako, ang walang sala ay ipinapapatay. Ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamatsyag sa walang kakayahan. Siya ay lihim na nagbabantay na parang leon sa kanyang lungga. Siya ay nag-aabang upang hulihin ang dukha at sinusunggaban niya ang dukha kapag kanyang nahuli sa lambat niya. Siya yung gumagapang, siya yung yumuyuko at ang sawing palad ay bumabagsak sa kanyang mga kuko. Ang bibig daw ng taong ito ay puno ng pagbabanta, pagsumpa, pangiinsulto at puno rin ng kasinungalingan. Siya ay parang leon daw na nag-aabang ng dadaang biktima na walang laban upang kanyang tapain. Naisip niyo ba minsan na dahil sa mga napatay na tila inosenteng mga tao, even mga kabataan, ay talagang sinasadyang gawin ng mga nasa kapangyarihan para lamang masabi na meron silang accomplishments sa kanilang mga sabihin ng war on drugs o anti-terrorism, no? Papatay ng mga inosente para lamang matupad ang kanilang ambisyon, para lamang masabi na meron silang na-accomplish. Again, hindi lang po yun sa mga nasa government, kundi pati na rin ang mga taong walang takot sa Diyos na nambibiktima, ng mga taong walang kalaban-laban, mga matatanda,
mga kababaihan, mga bata, mga PWD, mga ino-hold up, nire-rape, ninanakawan at pinapatay. Pwede mong idulog yan, lahat ng yan, sa ating Panginoon. Describe mo sa Panginoon kung paano sila nabibiktima. Sabihin mo rin sa Panginoon kung paano mo sila gustong magkaroon ng katarungan. Sabihin mo kung paano dapat maparusahan ang mga gumagawa ng masama. Pwede po yun. Pwede nyo sabihin yun sa Panginoon. Kagaya po ng second half ng verse 2. Sabi ron, nawa sila ang mahuli sa patibong nilang gawa. Parang sinasabi mo na rin na sana yung bomba na ginagawa nila para maghasik ng lagim ay sila sana yung masabugan ng kanilang bomba na ginagawa. No? Naalala ko lang isang prayer na nabasa ko noon. Ito po, pakinggan po ninyo. Maging kakaunti nawa ang kanyang mga araw. Kunin nawa ng iba ang kanyang katungkulan. Ang kanyang mga anak nawa ay maulila at mabalo ang kanyang asawa. Magsilaboy nawa ang kanyang mga anak. Mamalimos. Hanapin nila ang kanilang pagkain sa kanilang mga guhong tahanan. Samsamin nawa ng magpapautang ang lahat niyang kayamanan. Nakawin nawa ang mga bunga ng kanyang paggawa ng mga dayuhan. Wala nawang maging mabait sa kanya, ni maawa sa kanyang mga anak na ulila. Maputol nawa ang kanyang susunod na lahi, mapawi nawa ang kanyang pangalan sa ikalawang salin lahi. Nakapanalangin na po ba kayo ng kagaya nun? Na may malupit na sumpa? Yan po ay bahagi ng prayer sa Psalm 109. Opo, nasa Biblia rin po ang panalangin niyan. Kung saan sinabi talaga kung paano niya gustong maparusahan ang isang masamang tao. It is open-hearted and specific. Sinabi niya kung paano, ano yung feel niyang nararapat na parusa. At specific din kung paano niya gustong maparusahan yung mga masasama. Again, hindi ko sinasabing ganyan dapat kabutotal yung prayers natin, no? Pero specific dapat ang prayers natin, hindi yung vague, no? Tingnan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Philippians 4:6. Philippians 4:6. Sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa lahat ng mga bagay, ipaalam ninyo ang kahilingan ninyo sa Diyos. Kasi po, kapag vague yung ating prayers, parang maging mechanical o robotic o paulit-ulit na lang yung ating prayers. At minsan, hindi mo namamalayan na sinagot na pala ng Diyos yung prayers mo. Paano ba yung mga vague, very vague na o tamad na prayers? Lord, bigat ng problema ko, tulungan mo ako. Amen. Tapos na. Lord, sana manaig po ang katarungan sa aming bayan. Thank you. Amen. Yun lang. Diba, parang napakatamad naman kapag ganun yung prayers mo, no? Parang walang sincerity at passion. Parang hindi totoo na gusto mo talaga ng justice. Parang walang confidence o walang tiwala na sasagutin ng Panginoon ang panalangin. Parang nagmamadali, no? Parang nagmamadali kang umalis sa trono ng biyaya ng Diyos. Bakit ka palaging nagmamadali? May lakad ka pa, no? Bakit di ka gumising na maaga? Ayaw mo bang makaniig ng mas matagal ang ating Panginoon? No? Side note lang po. Kapag lagi na lang tayong nagmamadali sa prayers natin, malamang meron tayong problema. No? Bakit? Dahil ayaw mo makaniig ng mas matagal ang iyong Diyos Ama. Bakit? Meron ka bang kasalanan na itinatago o meron ba ibang Diyos? Tanong lang po yan. No? Hindi mo subukang humiling ka ng pambayad ng kuryente sa Panginoon. Sabihin mo na, Lord, kailangan ko po ng 2,610. No? Hindi ba nakakatuwa kung ibigay sa iyo ng Diyos yung eksaktong figure na hinihingi mo? No? Hindi ba yun yung exciting kapag sinasagot ng Diyos yung specific prayers natin? Talagang malalaman mo na sinasagot dinidinig ng Diyos yung specific prayers mo. No? Kung talagang seryoso kang masagot ang mga panalangin mo, it must be specific. So, kailan specific po yung prayers natin?
kung gusto nating makamit yung katarungan upang maipakita mo sa Diyos yung sincerity at passion for justice. Point 3, it acknowledges the source of injustice. So, dapat lang na malungkot tayo kapag merong nangyayaring injustice sa ating paligid. Subalit, nagugulat pa ba tayo? Kung nagugulat pa tayo sa mga ganitong masasamang pangyayari, malamang hindi natin talaga alam kung ano ang pinakaugat ng injustice. Bakit ba mayroong injustice dito sa mundo? Ano ba yung pinakaugat nito? Tingnan natin kung ano ang katangian ng mga taong gumagawa ng kasamaan dito sa ating talata. Sinabi po sa verse 2, ang taong ito daw ay palalo o proud o full of pride o hambog. Sa verse 3, ang taong ito ay sakim o sakim sa patubo o greedy. Siya yung mga nandadaya. Sila yung mga nandadaya. Sa verses 4 to 6, ang taong ito daw ay hindi naniniwala sa Diyos. Sila yung mga tinatawag na atheist o sila rin yung tinatawag na mga practical atheist. Maring naniniwala sila sa Diyos, subalit sila ay namumuhay na parang walang Diyos. Sila yung hindi sila naniniwala na merong Diyos na maghukom. Halos ganun din po yung sinasabi sa verse 11. Naniniwala daw ang taong ito sa Diyos, subalit ang Diyos na pinaniniwalaan niya ay yung Diyos na nakakalimot. Ganyan yung mga practical atheist. At sinabi sa verse 7 na ang bibig ng taong ito ay puno ng kasamaan at kasinungalingan. At sa verses 8 to 10 naman, sinasabi na ang taong ito ay mamamatay tao rin o murderer. Sa madaling salita, ang ugat ng lahat ng nangyayaring injustice dito sa mundo ay walang iba kundi kasalanan. Ang karumal-dumal na injustice ay maaaring magsimula lamang sa simpleng kasalanan tulad ng pride at pagnanasa o greed. Ngayon, nabubuhay tayo ngayon sa panahon na kung saan ang tinitrivialize na natin ang o minamaliit natin ang kasalanan. Di ba narinig nyo, kailangan daw maging proud tayo sa lahat ng mga accomplishments natin. Naalala ko rin yung isang advertisement sa isang fast food o ng isang fast food kung saan merong pictures ng dalawang burger, isang good burger at isang bad burger. Yung good burger daw ay meat free o vegan, at yung bad burger daw ay totoong beef patty at merong totoong cheese. Hindi ko alam kung paano naging good yung fake burger patty, pero gusto ko mong sabihin na parang nauwi na lang sa pagkain ng burger kung ano yung masama o hindi. Nanonood tayo ng mga palabas kung saan merong mga taong sinasaktan, pinagsasamantalahan, pinapatay, dinadaya, at mga nagnanakaw na parang baliwala na lang sa atin. May mga pelikula pa nga na kung saan yung mga magnanakaw pa ang bida sa pelikula. Kaya parang pangkaraniwan na lang sa atin yung mga ganitong pangyayari. Nagiging manhid na tayo tuloy sa mga kasalanan dahil sa mga ito. Sa maraming mga professing Christians at tila baliwala na lamang ang fornication at homosexuality. Parang minsan din na ituturing na yun ay kasalanan. Ayos lang na magsinungaling, ayos lang basta walang taong nasasaktan. Yan ay yung mga pamantayan ngayon ng ating sanlibutan. Kung ano yung masama o kung ano yung mabuti. Yan. Pansin niyo ba? Basta walang taong nasasaktan, basta wala kang tinatapakang tao, gawin mo kung ano yung gusto mo. Hindi yan masama. Ano yun? Basta walang tinatapakang tao? Paano na ang Diyos? Ang mahalaga kung ano ang sasabihin ng mas maraming tao. Yun ang mahalaga. Dali, paano na nga ang Diyos? Kagaya ng panalangin ng Psalmist sa verse 4. Nabubuhay tayo ngayon sa panahon kung saan parang hindi na kinikilala ng tao ang existence ng Diyos. Kahit nagko-confess pa sila ay naniniwala sa Diyos.
At yung mga taong naman na kumikilala sa Diyos ay kahit members ng church ay namumuhay as if parang walang Diyos. Practical atheist. Kasama tayo doon kapag tayo ay nagkakasala. We are being practical atheists. We must recognize na kahit pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, yung potential natin para magkasala ay hindi mawawala. Kaya we must recognize na yung mga kasamaan na ginagawa ng mga tao dito sa Psalm 10 ay pwede rin natin magawa. Kaya lang di natin yung nagagawa ngayon dahil sa restraining grace ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para hindi natin magawa yung mga iyon. Pero kung aalisin ng Diyos yung mga restraints, halimbawa sa akin, kung aalisin ng Diyos yung mga restraints sa akin, no? At hahayaan niya akong magkasala na walang nakakita, walang makakahuli, alam kong di ako magbabayad. Baka magmukhang sakristan sa akin si Hitler kapag itinabi sa akin. Hinayaan ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito upang ipaalala sa atin kung gaano kasama ang kasalanan, upang makita natin ang kasalanan for what it is. Kaya point 4, the psalmist acknowledges God's hand in it. Point 4, it acknowledges God's hand in it. Itinatanong pa ba ninyo kung nasaan ang Diyos kapag may nangyayaring injustice dito sa mundo? Kung ang Diyos ay mabuti at powerful, bakit niya hinahayaang mangyari ang mga karumal-dumal na injustice dito sa mundo? Dahil po sa verse 16, ang Panginoon ay hari magpakailanman, mula sa kanyang lupain ang mga bansa ay mapaparang. Kahit na ipinahiwatig ng psalmist sa unang bahagi na ang Diyos ay malayo, nagtatago, natutulog, nagbago ang kanyang sinabi dito sa verse 16. Tila bigla siyang namulat sa katotohanan na ang Diyos pa rin ang napangyayari sa lahat. Hindi po ba nakabahala na kung ang Diyos na sinasamba mo ay mabuti, subalit wala siyang magawa sa mga injustice na nangyayari sa paligid dito sa mundo, kahit gusto niyang pigilan, hindi po ba nakakatakot yon? Hindi ba napakahina naman ng Diyos na ganun? Talaga nakakabahala dahil ang masama at ang Diyos ay parang magkasing lakas lamang. Hindi siya Diyos kung ganun, no? Subalit, ang Diyos natin ay sovereign over all. Siya yung nakapangyayari sa lahat. Kahit yung alikabok man, o kahit yung malilit na virus, na paano man o saan man siya lilipad, ay kontrolado ng Diyos kung saan man ito pupunta upang mangyari ang bagay na itinakda niya mangyari. Kaya ang ating Diyos ay Diyos na nakapangyayari sa lahat, kahit sa mga injustice na nangyayari dito sa mundo. Again, bakit nagkakaroon ng injustice? Upang matupad ang mga bagay na itinakda niyang mangyari. No? Sa history po ng Israel, kung mapapansin niyo po sa Old Testament, yan din naman po yung ginawa ng Diyos sa kanyang bayang Israel noong pong mga 587 to 596 BC. Nasakop ng Babylon ang Judah. At ang Judah ay nakaranas ng malupit na injustice. Paano nangyari yun? Sa Habakkuk 1 verses 6 to 7, ito po yung sinabi. Papalakarin ko sa kapangyarihan ang mga taga-Babylonia, ang bansang kinikilala sa kalupitan at karasan. Sinasalakay nila ang lahat ng dako ng daigdig upang sakupin ang lupaing hindi kanila. Naghahasik sila ng takot at sindak at pinagmamapuri nila na sila mismo ang batas. Nangyari ang pagsakop at pagmamulupit ng Babylon sa Israel dahil iyon ay niloob ng Panginoon. Bakit niya ginawa yun? Dahil ang kanyang bayang Israel ay tumalikod sa kanya. Ito rin yung dahilan. Ngayon, ang tanong ko, ito rin kaya ang dahilan kung bakit maraming injustice na nangyayari sa ating bansa. Kayo po ang humusga, no? Ang ating bayan ba ay naging mas godly o makadiyos ngayon kaysa noon? O kabaliktaran ng nangyayari? Again, maaaring nangyayari rin ito
upang ipamukha sa atin ng Diyos kung gaano kasama ang kasalanan, upang makita natin ang kasalanan for what it is. Diyos pa rin ang nakapangyayari sa mga injustice na nangyayari dito sa mundo, even sa ating bansa. Kaya pag tayo nakakaranas ng injustice, we're just partially innocent, no? Dahil tayo ay nagkasala at nagkakasala pa rin. Kaya wag na wag mo sasabihin sa Panginoon, Lord, you're not being fair, no? Baka ipataw sa iyo ng Diyos ang justice at bigla ka na lang bumulagta dyan. Kaya pag may nangyayaring injustice o anumang tragedy, wag mo na siguro tanungin ng Diyos, Lord, bakit? Bakit hindi? We live in a fallen world, no? In light of our sins, we deserve to die. We all deserve to die. Ang dapat mo siguro tanungin kapag may nangyayaring trahedya, Lord, bakit hindi ako nakasama doon sa mga namatay? Lord, bakit hindi nakasama ang pamilya ko? Lord, salamat sa iyong awa. Kung nakaranas man tayo ng injustice, consider it God's discipline or trial, kagaya ng ginawa niya sa Israel. Hindi ko po ibig sabihin na huwag tayong humingi ng katarungan sa legal na paraan, no? Gawin po natin yon. God raised up Babylon to discipline Judah. Subalit later, winasak din naman ng Diyos ang Babylon na nanakit sa kanyang bayan. So, we must hope for God's judgment against evildoers. Na po ito po yung ating pang-5 punto. It hopes for God's judgment against evildoers. Na po sa verses 14 to 18. Yung nakita o iyong namamasdan ang kaguluhan at pagkayamot upang iyong mailagay ito sa mga kamay mo. Itinalaga ng sawing palad ang sarili sa iyo. Sa mga ulila, ikaw ay naging saklolo. Baliin mo ang bisig ng masama at gumagawa ng kasamaan. Hanapin mo ang kanyang kasamaan hanggang sa wala kang matagpuan. Ang Panginoon ay hari magpakailanman. Mula sa kanyang lupain, ang mga bansa ay mapaparan. O Panginoon, iyong maririnig ang nasa ng maamo. Iyong palalakasin ang kanyang puso. Iyong papakinggan ng iyong pandinig upang ipagtanggol ang mga naapi at ulila, upang hindi na makapanakot pa ang taong mula sa lupa. Dito ay mapapansin natin na tila binawi na ng psalmist yung una niya sinabi sa verses 1 and 12, kung saan sinabi niya na, o pinahiwatig niya na doon na ang Diyos ay malayo, nagtatago at natutulog. Ngayon, nasabi naman niya dito sa verse 14 na nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari upang ito ay kanyang hatulan. Nasabi rin niya rito na ang Diyos lamang ang matatakbuhan ng mga hirap, ng mga ulila, ng mga taong walang pera, walang impluwensya, at walang lakas para ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa verse 15 naman po, idinalangin niya na i-disable ng Diyos o baliin daw ang braso ng mga taong gumagawa ng masama. Sinabi pa sa second part ng verse 15, hanapin mo ang kanyang kasamaan hanggang sa wala kang matagpuan. Ibig sabihin ay tapatan sana ng Diyos ng parusa ang bawat kasalanan na ginagawa nila. At sa verse 16 onward, sinabi ng psalmist na ang lahat ng ito ay kayang gawin ng Diyos bilang hari ng lahat. Kaya raw puksain ng Diyos ang lahat ng tao dito sa mundo o sa lahat ng bansa. Kaya niyang gawin ito kung gugustuhin niya dahil may karapatan siyang gawin anumang gusto niyang gawin sa kanyang creation. Subalit nasabi sa verses 17 and 18 na diringgin niya ang panalangin ng mga sawing palad at pahiwatig dito na ang talagang pupuksain niya ay yung mga taong mula sa lupa na upang hindi na makapanakot muli, no? Kung magandang balita or RTPV Bible ang gamit niyo, hindi ko alam kung bakit nalis yung sa verse 18 yung taong mula sa lupa. Kaya kung gusto nyo seryosohin talaga yung pag-aaral ng Biblia, dapat meron tayong hindi lang isang translation, no? Na para makita natin kung meron bang inalis na salita dun sa Biblia na binabasa nyo. Kung NIV at ESV ang gamit niyo, mababasa nyo rito na
the man o man who is of the earth, nakalagay po ron. Ang maaring meaning nito ay yung mga taong makasanlibutan o yung taong makamundo. Sila raw yung i-disable o pupuksain ng Diyos. No? Talagang nakagalit po ang injustice, ano? Hindi po ba? Dapat lang na magalit tayo sa mga bagay na dapat nating ikagalit. Subalit, sinasabi rin po dito na sa atin, sa Ephesians 4, halimbawa, na be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. No? Hinahayaan mong tuksohin ka ng demonyo kapag ikaw ay nananatiling galit. Anong gagawin mo para mawala ang galit mo sa injustice o para hindi magtagal yung galit mo? Hope and pray for God's justice. Huwag kang mag-amok o huwag kang mamundok para lumaban sa pamahalaan. Hindi yan ang teaching at halimbawa na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hindi rin yan yung binigay ng halimbawa ng mga sinaunang disciples. Sila ay nakaranas din ng malupit na injustice. No? You can speak up if you like. Hindi naman po masama. Mag-ingat ka lang dahil baka naman sasabihin mo, ikaw naman ang magkasala. Anong ginawa ng mga disciples nung sila ay nakaranas ng injustice? Anong ginawa nila? Sila po ay nanalangin. They prayed. Halimbawa po sa yung prayers nila prayer nila sa Acts 4 verse 29. Nung nakaranas po sila ng injustice. Ito yung prayer nila. And now, Lord, look upon their threats and grant your servants to continue to speak your word with all boldness. With all boldness. Ano naman ang ginawa ng psalmist sa ating talata? Parang ganoon din po. Pero yung kaniyang galit ay talagang ibinuhos niya sa kanyang panalangin. Kagaya nung binanggit ko kanina. Pwede mong ibuhos ang iyong galit sa prayers sa Panginoon. No? Kagaya ng paglalabas mo ng sama ng loob sa iyong best friend. Di ba? Parang ganoon ginagawa natin yan minsan. Mababawasan yan kung hindi man maalis yung galit na nararamdaman mo sigurado. Sabi nga, be angry and do not sin. Leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Yan po sinasabi sa Romans 12 verse 19. So, hope and pray for God's justice dahil mas tama ang kanyang paghatol kaysa sa paghatol natin ng sinumang tao. Nakita mo ba na umuunlad at nagiging masagana pa yung buhay ng mga masasama, yung mga nangungurakot? No? Maghintay ka lang, hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. No? Makalusot man sila sa paghukom dito sa mundo, ay siguradong hindi sila makakalusot sa final judgment ng ating Panginoon. I-consider po natin ang ginawa ng nag-iisang taong nakaranas ng absolute injustice. Absolute injustice yung naranasan niya dahil hindi siya nagkasala, subalit siya ay naparusahan. Siya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Nang siya ay insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. At iyan po ay ginawa niya para sa katubusan natin sa kasalanan. No? Para tayo po ay maligtas. Kung tunay kang naniniwala ng Diyos ang tunay na nakapangyayari sa lahat ng injustice, kailangan mo ring maniwala na kung sino man ang taong gumagawa nito, tiyak na mapaparusahan siya ng Diyos. Subalit kailangan natin itong ipanalangin talaga. Specific prayers. Dahil itong panalangin na ito ang means na ibinigay sa atin ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang justice. We must pray. Malay mo, pag nagkaisa tayo sa panalangin ng ganito, maawa ang Panginoon at tapusin na niya ang injustice na nangyayari sa ating bansa. No, kundi man sa buong mundo. No. Hindi ba ito ang sinabi ng Panginoon sa kanyang bayang Israel? Sa 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at mananalangin at hahanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. So we must pray with a humble posture
Hindi yung lalapit tayo sa Panginoon na parang deserve natin ang mabubuting bagay dito sa mundo. Dapat nga mamangha tayo dahil may mga mabubuti pang nangyayari sa ating daigdig kahit tayo ay nagkakasala. Yan po ay mercy at grace ng ating Panginoon. Kaya lumapit tayo sa Diyos in prayer na may pagpapakumbaba. Aside from prayer, ano pa ba yung pwede natin gawin? Gaya ng paiwatig sa binasang talata, we must hate sin, we must repent, must turn from our sins. Hindi lang yung sin sa ibang tao, kundi yung kailangan nating magsimula sa ating sarili because sin gives birth to death. Halimbawa, yung lust, pride, greed ay magbubunga ng galit at yung galit ay magbubunga ng murder o death. Isipin natin yung eternal death na may dudulot nito. Hindi lang po yung eternal death na magiging parusa sa mga mamamatay tao, kundi yung eternal death din sa mga pinapatay nila. Paano yung, halimbawa, paano kung yung mga siyam na aktivista na pinatay ay hindi paligtas? Paano yung mga namatay sa suicide bombing ay hindi pa ligtas? Paano yung babaeng pinatay sa Cebu noong Monday? Ligtas na po ba siya? Paano kung hindi? Yun ang mabigat. Pag-isipan po natin to. Hindi kaya injustice din na matatawag ang pag-withhold dun sa bagay na kailangan ng isang tao kung meron ka namang kapangyarihan na ibigay ito. Bawat tao ay nangangailangan na marinig ang magandang balitang tungkol kay Kristo. At utang natin ito sa mga tao na ibahagi ang magandang balita. Kung talagang seryoso tayo na sundin ang kautusan ng ating Panginoon to love your neighbor as yourself. Kailangan natin gawin ito dahil anytime ay maaari silang mabiktima ng injustice at mamatay at habang panahon maparusahan sa impyerno. Kailangan natin gawin ito dahil anytime ay maaari silang mag-commit ng injustice at kapag narinig nila ang gospel ay maaari silang mag-repent at magbago upang sila ay hindi na makapanakot muli. If we really hate injustice, ibigay natin ito. Ibigay natin ang nararapat sa ating kapwa. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga offerings at tithes sa ating LOLCF bank accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa Bank of the Philippine Islands o BPI, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 228-3100831. Para naman po sa Banco de Oro o kaya naman ay BDO, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 0022-102-92774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf@yahoo.com. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito po sa ating official Facebook page, facebook.com/LOLCFofficial. Samahan niyo po ako sa migling panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa mensahe na aming narinig ngayong umaga. Lumalapit po kami sa iyo, magpapakumbaba, at patuloy na dumadalangin sa iyong biyaya at tabang. Ingatan mo po at tulungan ang lahat ng dumaranas ng pangapi at pagsasamantala. Ikaw lamang o Diyos, ang tanging naming pag-asa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang basbas ng ating Panginoon. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa sumakanyang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amen.
Bago po tayo mag-iwahiwalay, awitin po natin ang Araw-Araw Magpupuri. Sarap talaga pumuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa, diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, mabuting pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasambahan. Nagpapatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ako sarap talaga pumuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa, pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit, na maburing pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasambahan. Nagpapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasambahan. Nagpapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Happy Sunday po. Ingat po. Maraming